Kuya, may isang katotohanan na hanggang ngayon hindi pa rin nauunawaan ng maraming lalaki. Kapag ang babae ay nagkakagusto, hindi ito lumarabas sa salita. Hindi siya biglang aamin, hindi siya magpapakita ng obvious na flirt at lalong hindi niya ipapakita ng diretsahan kung ano ang nararamdaman niya. Pero ang katawan niya, ang timing niya, ang energy niya, ang paraan niya ng paggalaw sa presensya mo, iyon ang hindi niya kayang kontrolin. Dun mo malalaman ang totoo. At kung natutunan mong basahin ang mga gestures na yon, kuya, hindi mo na kailangang manghula kung gusto ka niya o hindi. Dahil ang attraction ng babae ay laging lumalabas sa maliliit pero consistent na kilos. Kaya bago tayo magtungo sa mismong 7 gestures, kailangan mong maintindihan ang basic rule ng female psychology. Ang babae ay nagtatago ng nararamdaman hindi dahil mahina siya, kundi dahil instinct niya na proteksyonan ang sarili niya. Gusto niyang siguradong higtas siya sa taong pinipili niyang lapitan. Kaya ang attraction niya kuya ay lumalabas hindi sa salita, kundi sa subconscious actions na hindi niya namamanayan. Kapag nakita mo ang mga pattern na ito, hindi ka na maliligaw. Simulan natin sa unang unmistakable gesture. Nagiging unusually attentive siya sa presence mo. Hindi ito yung tipong nakatitig siya sa iyo buong araw. Hindi rin ito pa-cute o flirt. Ito ay shift ng energy niya. Kapag pumasok ka sa isang lugar, parang bigla siyang nagiging aware. Kapag narinig niya ang boses mo, tumatama agad ang focus niya. Kapag dumaan ka, nag-iiba ang postura niya. Inaayos niya ang buhok niya. Tumitigil siya saglit, nag-a-adjust siya ng upo, o nagiging mas composed ang kilos niya kahit hindi niya napapansin. Hindi ito ginagawa ng babae sa lalaking wala siyang nararamdaman. Ito ay automatic response ng attraction. Kasunod nito, makikita mo ang pangalawang gesture sa mata niya. Hindi ito yung cinematic stare na nakikita sa movies. Ito ay micro glances. Sandaling tingin, mabilis na iwas, tapos tingin ulit kapag hindi ka nakaharap. Minsan parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya sasabihin. Ngunit ang pinaka-clue dito ay presence ng awareness. Ang mata niya ay nagiging sensitibo sa movements mo. Kapag nahuli mo siyang tumitingin, nag-iiba ang expression niya. Nagiging awkward, nagiging shy, o bigla siyang mag-a-adjust ng buhok o mukha niya. Hindi niya ito kontrolado kuya. Ito ay instinct ng babae may crush. Pangatlong gesture, nagbabago ang boses at tono niya kapag ikaw ang kausap niya. Pansin mo ba ang mga babae na normal na masungit pero nagiging soft kapag ikaw ang tumawag? O yung hindi naman mahinhin pero biglang nagiging gentle ang tono niya? Hindi ito pagpapanggap. Ito ay unconscious femininity response. Kapag attracted ang babae, natural na nagso-soften ang energy niya sa lalaki na gusto niya. Mas calm ang salita niya, mas maingat ang tono, mas binibigyan kanya ng space para magsalita. At kahit ayaw niyang halata, lalabas at lalabas ito. Pang-apat na gesture, ang tinatawag nating proximity pull. Kapag may gusto ang babae, hahanapin niya ang spasyo kung saan malapit ka. Hindi halata, hindi obvious, hindi flirt. Pero kapag nasa group setting kayo, pamapansin mong pumoposisyon siya sa lugar na mas madali kang makita o marinig. Kapag nasa room kayo, naglalakad siya ng papunta sa direksyon mo nang hindi niya napapansin. Kapag may activity, pumipili siya ng pwesto na may slight connection sa presence mo. Hindi niya ito iniisip ng malalim, ang katawan niya ang gumagalaw. At kuya, ang katawan ng babae ay hindi nagsisinungaling. Panglima kuya, ay ang small intentional efforts na hindi halatang effort. Halimbawa, tinanong ka niya ng simpleng bagay na hindi niya naman kailangang malaman. Nag-send siya ng meme o topic na alam niyang babagay sa personality mo. Nagbigay siya ng tiny reaction sa story mo kahit hindi naman kayo close. Nag-comment siya sa small detail na sinabi mo dati sa conversation. Hindi niya ito ginagawa sa ibang lalaki. Ginagawa niya ito sa iyo dahil gusto niyang magbukas ng maliit na emotional window. Sa pang-anim na gesture, makikita mong nagiging conscious siya sa oras mo. Kapag nag-message ka, mas mabilis ang reply niya kaysa sa iba. Kapag nag-share ka ng kwento, mas engaged siya kaysa normal. Kapag nagtanong ka, mas thoughtful ang sagot niya. Hindi niya ito ginagawa para maging available. Ginagawa niya ito dahil gusto niyang maging priority mo kahit hindi niya sinasabi. At sa pang-7, kuya,
lumalabas ang pinaka-subtle pero pinaka-powerful na gesture, emotional alignment. Kapag masaya ka, sumasabay siya. Kapag tahimik ka, nagiging calm siya. Kapag nagiging serious ka, nagiging composed ang kilos niya. At kapag nagiging cold ka ng konti, bigla siyang nagiging curious sa vibe mo. Hindi niya ito pinipilit. Ito ay natural na pag-sync ng emotions at nangyayari lang ito kapag may nararamdamang attraction ang babae. Kuya, kung habang naririnig mo ito ay may isang babae kang biglang pumasok sa isip mo, hindi iyon imagination. Baka matagal mo nang nakikita ang mga gestures na ito pero hindi mo lang binibigyang pansin. At kung nakikita mo ito ng consistent, hindi na ito guesswork. May gusto siya. Sa susunod na bahagi, dadaanin natin sa mas malalalim na signals. Ito na ang mga gestures na halos hindi kayang itago ng babae kahit pilitin niya. Dito mo malalaman kung gaano kanya gagusto sa totoo lang. Kuya, ngayon papasok tayo sa mas malalalim na kilos. Yung mga gestures na hindi ginagawa ng babae ng basta-basta at hindi niya kayang i-off kahit pilitin pa niya ang sarili niya. Ito ang mga senyales na lumalabas kapag ang attraction ay hindi na simpleng curiosity, kundi nagsisimula ng lumalim. At kung mapapansin mo ang mga ito, kuya, ibig sabihin, hindi ka na ordinaryong tao sa sistema niya. May epekto ka, may bigat ka, at may puwang ka sa isip at emosyon niya. Isa sa pinakamalakas na gesture ay kapag nagiging extra careful siya sa interaction ninyo. Hindi careful dahil hindi kanya gusto, kundi careful dahil gusto kanya masyado at ayaw niyang magkamali. Mapapansin mong iniingatan niya ang salita niya kapag kausap ka. Tinitimbang niya ang responses mo. Tinitignan niya kung naaayon ba ang vibe mo sa vibe niya. Kapag may sinabi ka, nagiging mindful siya kung paano tutugon. Hindi dahil takot siya sa'yo, kundi dahil ayaw niyang masira ang rapport na meron kayo. Ang babae na walang pakialam ay diretso lang kung magsalita. Pero ang babae na may gusto ay nag-iingat ng hindi niya napapansin. Pangalawa, kuya, makikita mo sa paraan niya ng pag-reply. Kapag ikaw ang nag-message, iba ang bilis niya. Hindi iyon dahil lagi siyang free. Hindi iyon dahil wala siyang ginagawa. Ang totoo, binibigyan ka niya ng priority. Kapag nag-open ka ng topic, mas engaged siya. Kapag nagtanong ka, nagbibigay siya ng sagot na may kulay at may warmth. Ang babae na hindi interesado ay laging short, cold at walang energy. Pero ang babaeng may gusto, kuya, ay nagbibigay ng effort kahit hindi obvious. Kapag ikaw ang kausap niya, nag-iiba ang tempo ng responses niya. Pangatlong gesture, kuya, ay ang emotional support na lumalabas kahit hindi mo hinihingi. Kapag nabanggit mong pagod ka, umiiba ang tone niya. Nagiging gentle, nagiging maalaga at nagiging curious kung bakit. Kapag nabanggit mong may mabigat kang iniisip, bigla siyang nagiging tahimik at mas attentive. Hindi ito pagiging clingy, hindi ito pagiging dramatic. Ito ay instinctive concern at ang babae ay nagiging ganito lamang sa lalaking may halaga sa kanya. Kapag wala siyang nararamdaman, wala siyang pakialam sa mood mo. Pero kapag may gusto siya, hindi siya mapakali kapag alam niyang may dinadala ka. Pang-apat na senyales ay ang pag-alala niya sa maliliit na detalye tungkol sa iyo. Hindi niya ito ginagawa sa lahat. Pero kapag ikaw, kuya, tandang-tanda niya ang sinabi mo kahapon, ang paborito mong pagkain, ang small habits mo o kahit ang tone mo kapag may problema ka. Babalik-balikan niya ang mga detalyeng ito sa mga susunod na araw, hindi dahil nag-memo siya, kundi dahil may emotional imprint ka sa kanya. Kapag ang babae ay nakakaalala ng maliliit na bagay tungkol sa iyo nang hindi niya sinasadya, malaking senyales iyon na nakalagay ka sa isip niya bilang someone special. Panglima, makikita mo ang subtle jealousy. Hindi yung dramatic, hindi yung confrontational, hindi yung selos na halatang halata. Ito ay mga maliliit na shift ng attitude kapag may ibang babae na pumapansin sa'yo. Bigla siyang tatahimik, bigla siyang nagiging curious, bigla siyang nagtatanong ng diretsaran o bigla siyang nagiging softer para hindi mahalata na apektado siya. Ang babae na walang nararamdaman ay hindi nagre-react dito. Pero ang babaeng may pagtingin, kuya, ay nagiging sensitive sa potential competitors. Pang-anim na senyales ay ang pagbibigay niya ng oras. Hindi mo kailangang hingin, hindi mo kailangan pilitin. Siya mismo ang mag-a-adjust. Kapag busy siya, magbibigay siya ng konting window para lang makausap ka.
Kapag may ginagawa siya, magbibigay siya ng quick reply para hindi ka maghintay. Ang oras ay pinakamahalagang currency ng babae. Kapag binibigay niya ito sa iyo kahit hindi convenient, ibig sabihin may bigat ka sa mundo niya. At ang pampito kuya ay ang paghahanap niya ng paraan para manatiling connected sa iyo. Hindi man obvious, pero mapapansin mong siya ang nag-o-open ng topics. Siya ang nagbabalik ng lumang usapan. Siya ang nagpapadala ng picture o meme o random detail para lang may dahilan kayong mag-usap. Hindi niya ito ginagawa dahil bored siya. Ginagawa niya ito dahil hinahanap ka niya sa paraang hindi niya maamin. Ngayon kuya, kung nakikita mo na ang lahat o karamihan sa mga senyales na ito sa isang babae, hindi iyong aksidente. Hindi iyon coincidence at lalong hindi iyong simpleng friendliness. Ito ay pattern ng attraction na hindi na kayang itago ng babae kahit pilitin pa niya. At kung sa tingin mo tapos na tayo, hindi pa. Dahil sa susunod na bahagi, ilalantad natin ang pinakamalalim at pinaka-revealing gestures. Ito na ang mga kilos na halos katumbas na ng tahimik na pag-amin. Kapag nakita mo iyon sa kanya, hindi mo na kailangang manghula. Malinaw ang sagot. Kuya, ngayon papasok tayo sa pinakamalalim na bahagi. Ito na ang mga gestures na hindi na niya kayang kontrolin kahit anong pilit pa niyang magpakatatag, magpaka-composed o magpaka-friendly. Kapag umabot ang babae sa punto na lumalabas ang mga kilos na ito, ibig sabihin lampas na siya sa liking, lampas na siya sa admiration. Ito ay attraction na may emosyon, attachment, at genuine softness na hindi niya maipakita sa kahit sinong lalaki. Ang unang senyales sa level na ito ay ang pagbabago ng presence niya kapag nasa paligid ka. Hindi ito superficial, hindi ito cute na acting. Ito ay shift ng katawan, tono, ritmo at energy niya. Minsan, makikita mong bigla siyang nahihirapang maging composed. Yung babaeng sanay magsalita, nauutal. Yung babaeng sanay maging confident, biglang nagiging awkward. Yung babaeng sanay maging in control, biglang nagiging unsure kung saan ilagay ang kamay niya. Hindi niya ito kinakalkula, hindi niya ito pinaplano. Ito ay natural na epekto ng attraction sa body language niya. Kasunod nito, ang pinaka-telling gesture sa mata. Kapag nagkatinginan kayo at hindi niya agad binawi ang tingin, hindi flirtatious, hindi rin friendly. Ito ay tingin may tanong, may admiration, may quiet softness at may curiosity. Parang gusto niyang maintindihan ka ng mas malalim pero hindi niya alam kung paano magsimula. Kapag ang babae ay tumingin sa iyo ng ganito, kuya, hindi iyon aksidente, hindi iyon simpleng respeto. Iyon ay internal conflict ng babaeng sinusubukang itago ang nararamdaman pero lumalabas sa mata niya ang totoo. Makikita mo rin na nagbabago ang energy niya kapag ikaw ay nagiging vulnerable. Kapag nagkwento ka ng isang challenge o isang bagay na personal, nagiging mas engaged siya. Nagiging mas gentle ang tono niya. Nagiging mas softer ang mukha niya. Parang may instinct siya na i-protect ka emotionally. Hindi niya ito ginagawa sa lahat. Hindi niya ito ginagawa para magpa-cute. Ito ay sign na nakikita ka niya bilang lalaking pwede niyang pagkatiwalaan. Ang susunod na senyales ay ang silent competition na nangyayari sa loob niya. Hindi mo ito hinihingi, hindi mo ito pinapakita, pero kapag nagbanggit ka ng ibang babae, may shift sa katawan niya. Bigla siyang tumatayo ng mas tuwid, bigla siyang nagiging mas attentive, minsan nagiging tahimik siya, minsan naman nagiging curious siya sa mga tanong. Hindi ito selos na obvious, pero ito ay instinctive territorial reaction ng babaeng may pagtingin na hindi niya kayang aminin. Isang napakalakas ding senyales ay kapag nagbibigay siya ng emotional access, kapag unti-unti niyang binubuksan ang mundo niya para sa iyo, kapag nagsisimula siyang mag-share ng mga pangarap niya, failures niya, insecurities niya, mga bagay na hindi niya sinasabi sa iba. Kapag nangyari ito, kuya, hindi mo na kailangan ng confirmation. Walang babaeng magbubukas ng ganitong parte ng sarili niya sa lalaking wala siyang nararamdaman. Kasunod nito, ang pinaka-intimate yet silent gesture kapag ikaw ang naiisip niya sa random moments. Makikita mo ito sa paraan niyang mag-send ng mga bagay na reminded me of you.
Kapag may lugar siyang nadaanan na may resemblance sa mga napag-usapan ninyo, ikaw agad ang papasok sa isip niya. Kapag may nangyaring masaya o malungkot sa buhay niya, ikaw ang gusto niyang makausap. Hindi niya ito pinipili. Nangyayari ito dahil emotionally significant ka sa kanya. At kuya, narito ang pinakamalakas sa lahat, ang nervous anticipation. Kapag alam niyang magkikita kayo o magkakausap kayo, parang naghahanda siya. Hindi para magpa-impress, hindi para magpaka-perfect, kundi dahil gusto niyang maging best version niya kapag kasama ka niya. Papansinin mo ito. Ibang tono niya kapag tumatawag ka. Iba ang posture niya kapag parating ka. Iba ang aura niya kapag nagkakaroon kayo ng masinsinang usapan. Hindi niya ito kayang itago ng babae. Kahit anong pilit niyang magmukhang normal, lumalabas ito sa kilos niya. At sa pinakadulo, kuya, nararamdaman mo ang emotional consistency niya. Hindi ito sweetness, hindi ito flirting. Ito ay tahimik na presence na hindi mo nararamdaman sa iba. Kapag kausap ka niya, parang may natural na connection. Kapag tumatahimik ka, hindi siya uncomfortable. Kapag naglalakad kayo, umaayon ang kilos niya. Kapag nagkukwento ka, nakikinig siya ng may respeto at interest. Hindi niya ito minamanipulate. Ganito talaga ang babae kapag may nararamdaman na hindi niya kayang itago. Kuya, kapag pinagsama mo ang lahat ng gestures na ito, malinaw ang sagot. Hindi niya kayang itago ang pagtingin niya sa iyo. Hindi man niya aminin, hindi man niya sabihin ng diretsahan. Ang katawan, boses, mata at kilos niya ang nagbigay ng confession para sa kanya. Ang tanong ngayon ay hindi na kung gusto ka niya, kundi kung handa ka bang maging lalaking marunong mag-handle ng ganitong connection. Isang lalaking may wisdom, respeto at disiplina. Kuya, ngayon darating tayo sa pinakasentro ng lahat. Ito na ang punto kung saan hindi mo na kailangan ng kahit anong analysis para malaman kung may gusto ba talaga siya sa iyo. Hindi mo na kailangan ng mga palatandaan na subtle o mga gestures na pwedeng pagdebatehan. Dahil ang mga kilos na pag-uusapan natin ngayon ay halos kasing linaw na ng pag-amin, kahit wala siyang sinasabi. Kapag nakita mo ang mga ito, kuya, hindi ka na nag-i-imagine. Hindi ka nagbabasa ng maling signals. Totoo ang nararamdaman niya. Unahin natin ang emotional alignment. Ito ang level kung saan ang babae ay hindi lang nagiging responsive, kundi nagiging synchronized sa energy mo. Kapag masaya ka, parang mas magaan din siya. Kapag seryoso ka, nagiging calm siya. Kapag may worry ka, nagiging gentle ang tono niya. Parang nakaset ang emotional rhythm niya sa presence mo. Ang ganitong klase ng alignment ay hindi pumapasok sa babae na walang nararamdaman. Ang emotional alignment ay isa sa mga pinakamalalalim na senyales ng attraction dahil hindi ito napipilit. Nangyayari lang talaga. Kasunod nito ang intellectual focus. Makikita mo na kapag kausap ka niya, hindi siya distracted, hindi siya random, hindi siya lumilipad ang isip, hindi ka niya minamadali, hindi ka niya tinatabunan. Kapag ikaw ang nagsasalita, talagang nakikinig siya. Kapag nagkukwento ka, may follow-up question siya. Kapag nagbahagi ka ng insight, nakikita mong nagpo-process siya. Ito ang level ng attentiveness na ibinibigay lang ng babae sa lalaking may malalim na epekto sa kanya. Ang babae na walang nararamdaman ay polite lamang, pero ang babaeng may gusto ay present, grounded at mentally engaged. Pangatlo kuya ay ang behavioral consistency. Hindi lang siya mabait minsan at cold minsan. Hindi siya warm ngayon at ignoring ka kinabukasan. Hindi siya all over the place. Kapag may gusto ang babae, may pattern, may stability, may softness na hindi nawawala, may effort na hindi natatapos sa isang episode, may warmth na bumabalik ulit-ulit. Ang consistency ay pinakamalaking indicator ng genuine attraction dahil walang babae ang kayang i-maintain ng ganitong pattern sa lalaking wala siyang nararamdaman. Pang-apat, makikita mo ang unexpected softness. Ito yung mga sandaling parang lumalabas ang feminine side niya nung hindi niya sinasadya. Kapag ikaw ang kausap niya, nagiging mas gentle siya. Mas mabagal ang tono, mas warm, mas attentive. Hindi ito pagpapakyut, hindi rin ito consciously ginagawa.
Ito ay natural physiological response ng babaeng attracted. Kapag ang babae ay attracted sa lalaki, nagiging softer talagang energy niya. Kahit anong strong personality pa niya, lumalabas ito sa harap mo. Panglima kuya ay ang micro-sacrifices. Hindi ito big gestures, hindi ito dramatic efforts. Ito ay mga maliliit na bagay na hindi niya ginagawa para sa iba, pero ginagawa niya para sa iyo. Kapag nag-adjust siya ng schedule, kapag naghintay siya kahit pagod, kapag nagbigay siya ng extra time kahit may ginagawa siya, kapag nag-offer siya ng tulong kahit hindi mo hinihingi. Ang maliliit na sacrifices ay hindi ginagawa ng babae sa lalaking irrelevant. Ginagawa niya lang ito kapag may effort siyang gustong ipakita nang hindi halata. Pang-anim, makikita mo ang slightest insecurity. Hindi yung insecurity na dramatic. Ito ay simpleng pagtanong ng, okay ka ba? Kapag medyo distant ka. O busy ka ba kapag hindi ka sumagot agad? O maliit na shift ng tono kapag nagbanggit ka ng ibang babae. Hindi ito emotional immaturity. Ito ay emotional investment. At kahit anong pilit niyang magmukhang chill, lumalabas ito dahil may takot siyang mawala yung connection na nararamdaman niya. At pang-pito at pinaka-finale kuya ay ang emotional safety. Kapag napapansin mong sa presensya mo, nagbabagong demeanor niya. Parang mas kalmado siya, mas comfortable, mas open, mas natural. Ito ang rarest signal. Kapag ang babae ay nakakaramdam ng emotional safety sa isang lalaki, hindi iyon simpleng liking, hindi iyon simpleng crush. Iyon ay malalim na trust. At walang mas malakas na senyalis ng attraction kaysa sa babaeng kayang magpa-relax, magpa-soften at magpa-vulnerable sa harap ng isang lalaki. Kuya, kapag pinagsama mong lahat ng gestures na ito, malinaw ang sagot. Hindi niya kayang itago ang pagtingin niya sa iyo. Hindi niya man sabihin, hindi niya man aminin, ang katawan niya, boses niya at kilos niya ang gumagawa ng confession para sa kanya. Ang tanong ngayon ay simple. Hindi na kung gusto ka ba niya, malinaw iyon. Ang tanong ay kung handa ka bang maging lalaking marunong mag-handle ng ganitong koneksyon. Lalaking may respeto, disiplina at emotional maturity. Dahil kuya, kapag hindi mo kaya, masasayang ang koneksyon. Pero kapag handa ka, maaari itong maging isa sa pinaka-meaningful na relasyon na darating sa buhay mo. Sa huli, ang tunay na lalaki ay hindi nanghuhula. Marunong siyang mag-observe, mag-decide, at magbigay ng tamang value sa babaeng nagbibigay ng tunay na senyalis ng attraction.